Kaloka! Yang salitang yan ang pinaka-perpekto para ilarawan ang isang experience na never kong pinangarap. Oo, kasama ko ang my loves ko noon, pero munti ko namang marating ang literal na langit dahil sa kagagahan ko. 2019, right before COVID, naisip namin ng jowa kong si Fafa Bari na mag-date ng may twist. Sawa na kasi kami sa usual na restaurant lang o resorts. Kaya gusto namin yung medyo may thrill naman. At doon ko na nga naisip ang kagagahang sinasabi ko. Sure ka ba talaga dito, be? Baka mamaya totoo pala yung maligno na yan, ha? Bari naman, ikaw tong lalaki sa atin eh. Tapos ikaw pa tong walang balls. Sisirain mo pa tong ghost hunting date natin. Kung makapagsalita to, may balls ka rin naman, ha? Mas malaki pa nga. Oh, kaya nga mas malakas ang loob ko eh. Tsura mo? Oo na po, sige na. Panalo ka na. Hindi lang talaga kita loves, eh. Pero teka, ano nga yung kwento dito sa tulay na to? Nawawala mga babae, di ba? Oo, Fafi. Maraming nawawalang mga bilatsina nitong mga nakaraan dito sa tulay na to. Walang nakakaalam saan sila napupunta. Nakakaloka. First victim nawala around 3 months na. Buntis daw na may tililing. Tumalon daw sa tulay. Tapos, ayun, di na nakita. Baka naman kinidnap lang o ano. Ano man talagang kababalaghan na involved, eh. Medyo liblib na rin kasi tong lumang tulay na to, eh. Di na masyadong matao. Alam mo, pwede rin naman yun, be. Pero marami din kasing chika na na-impacta nga raw ang kumukuha. At yun ang papatunayan natin. Tiyanak, Ay! Ang tsaka mong thunders ka! Ano bang problema mo? Tawagin daw ba akong... tiyanak ang kumukuha sa mga babae. Tiyanak po, lolo. Kung ako sa inyo, ay umalis na kayo. Baka mapano pa yung kasama mo, iho. Mahaba pa naman ang buhok niyan. Halos lumipad ang kaluluwa ko sa biglang pagsulpot ng matanda. Medyo madungis kasi ang pulang t-shirt nito. Tsaka may nakataling puting bimpo sa ulo na may mga dahong nakaipit. Napasuksok pa nga ako sa kilikili ni Barry dahil sa gulat. Mabuti na lang at umalis naman agad ang matandang iyon. Pero sadyang nag-iwan ng kilabot sa amin ang nabanggit niya tungkol sa tiyanak. Naglibot-libot pa kami sa paligid ng lumang tulay. Sumasalamin sa malinaw na ilog ang bilog na buwan. Puro malalaking kahoy din ang nakikita ko sa magkabilaang bahagi ng tulay. Tapos medyo malayo pa ang pinakamalapit na kabahayan. Ano na, be? Saan na tayo pupunta ngayon? Ay nako, hindi ko na rin sure eh. Nakakainis. Mukha naman kasing wala naman tayong mapapala na dito. Sinabi mo pa. Yung matanda lang yata yung nakakatakot dito, eh. Nakakaloka? Nanayo balahibo ko doon ah. Magbantaan daw ba ako? O siya, wag mo na masyadong isipin yun. Mag-camping na lang tayo dyan sa may gubat. You want? Sus! Sabihin mo, iba yung tumatayo sa'yo. Naku, tara let's na nga. Nakakaloka tong gabi na to. Pumunta nga kami ni Barry sa may gubat malapit sa ilog at nag-set ng simpleng campsite. Mabuti na lang at Girl Scout naman ako, kaya kumpleto ang dala ko para sa mga sitwasyon na ganito. May tent, ilang pagkain, at saka tubig. Si Barry naman ang kumuha ng ilang mga tuyong sanga at bato para sa campfire. Kumain kami ng hapunan. Ang romantic na sana ng moment noon nang bigla kaming may narinig na iyak ng baby. Medyo malayo ang pinagmumula ng iyak kaya mahina sa pandinig namin. Ngunit halata naming bigay todo ang iyak na yon.
Nabahala ako kasi mahilig talaga ako sa mga bata. Si Barry naman ay iba ang naging reaksyon. Saan ka pupunta? Bumalik ka nga dito. Pupuntahan ko yung baby. Baka nasa panganib yun eh. Kawawa naman. Hindi mo ba naalala yung sinabi ng matanda kanina? Tiyanak ang kumukuha ng mga babae. Oh, paano kung tiyanak yan? Una, thank you kasi totoong bilatsina talaga ang tingin mo sa akin, Fafi. Secondly, alam mo, nai-inlove ako lalo sa pagiging protective mo. Pero ikatlo, titignan ko lang naman. Baka kailangan ng tulong ng baby eh. Baka binubugbog na pala yun ng parents niya. Tsaka ano ba? Huwag kang magpapapaniwala sa Thundercat na yon, no? Naman, ikaw to nagsuggest na mag-ghost hunting tayo. Ngayong iniisip ko na baka maligno yung umiiyak, gusto mong wag ako maniwala. May mga magulang naman siguro yung batang yan. Basta, pupuntahan ko yon. Kung takot ka, maiwan ka dyan. Lalaking walang balls? Jenny! Ano ba? Jenny, bumalik ka dito, hoy! Jenny! Nagsasama ako, sunod ako, hoy! Hindi ako nagpaawat kay Barry. Medyo nainis pa nga ako kasi nagkaroon ako ng jowang duwag. Ang hindi ko alam, iyon pala ang pinakamalaking pagkakamali ko noong gabing iyon. Dire-diretso akong tumakbo papunta sa pinagmumula ng iyak. Tapak ko sa mga damo, lagaslas ng ilog, huni ng mga kuliglig at palahaw ng bata lang ang mga tunog na naririnig ko. Palahaw na katakatakang tila nag-iiba-iba ng lugar sa tuwing nalalapitan ko na. Nagpalinga-linga ako at natantong naliligaw na pala ako. Nasaan ba kasi yung chikiting na yon? Nakakaloka. Nagkakandaligaw-ligaw na ako rito sa gubat na to eh. Tignan mo yung duwag na yon. Sabi susunod daw. No show naman. Ayun doon. Nandoon. Finally. Finally, nakita rin kita. Diyos ko, Lord. Bakit ka ba nandito sa gitna ng kakahuyan, bata ka? Nasaan ba papa at mama mo? Sabi ko na eh. Sabi ko na nga kailangan mo ng tulong. Halika na, baby. Andito na si ate. Andito na. Tiyanak! Impacto! Bari! Saklolo! Tulungan mo ako! Sa isang iglap, bigla akong nilundagan ng tiyanak at sinakmal sa liig. Tumalon ulit ito pabalik sa lupa, tapos naramdaman kong namanhid ang buong katawan ko. Bagamat may malay, hindi ko naman maikilos maski daliri ko lang. Isip ko noon, siguro iyon ang epekto ng kagat ng batang impakto. Kaya kahit naririnig ko ng tinatawag at hinahanap ako ni Barry, hindi ako makasagot. Ilang sandali pa, lumapit ito sa akin. Tinitigan akong maigi at hinaplos ang mahaba kong buhok. Hindi ko siya makita ng maayos kasi madilim. Hindi gaanong nakakalusot ang liwanag ng buwan sa makakapal na dahon ng mga puno. Ang natatanaw ko lang ang nanlilisik at naninilaw niyang mga mata, maging ang maliit niyang figura. Ang hindi ko nga lang maintindihan, bakit may kurot sa puso pa rin akong nararamdaman sa kanya kahit mukhang papatayin na niya ako. Paulit-ulit din niya akong tinatawag na mama pero hindi naman ako makatugon. Pagkatapos, binaling nito ang pansin sa may bandang bewang at puson ko. Sa gulat ko, bigla nitong pinunit ang pantalon ko. Nanalangin akong sana huwag niyang isunod ang panloob ko. Shoota, mahal yun. Ano bang kailangan mo sa akin? Impacto ka. Ano?
Lubayan mo na ako. Huwag. Huwag mong punitin yan. Humarin mo lang. Huwag mo lang punitin, please. Huwag. Barry. Itong sa'yo! Tumilapon ang tiyanak sa lakas ng hampas ni Barry gamit ang makapal na sanga. Dali-dali naman niya akong inalalayan. Tapos nakita kong naroon na din pala ang kakaibang matanda. Nagtulungan daw silang hanapin ako kasi maligaw-ligaw na raw si Barry sa gubat kakahanap sa akin. May kung anong sinaboy ang matanda doon sa tiyanak. Agad na pahiyaw ang batang impakto. Tsaka lumundag pa palayo sa amin. Ano sa'yo? Tinulungan naman kami ng matandang nakilala naming si Mang Paeng. Matandang isa palang albularyo. Ginamot din niya ako para kontrahin ang lason sa katawan ko. Naku, Lolo. Maraming salamat po sa pagligtas mo po sa akin. Sorry na rin po kasi hindi namin kayo pinakinggan. Ayos lang. Nakatulong din naman kasi kayo. Dahil sa inyo ay natuntun ko ang kuta ng tiyanak na yon. Ilang araw ko na yung hinahanap eh. Pasensya na nga lang at naging bigla ang pain ka pa. Lolo, yun ba talaga yung kumukuha ng mga babae? Oo, sigurado ako ron. Nangungulila kasi ang batang iyon sa nanay niyang namatay. Kaya naghahanap siya ng babaeng gagawing nanay. Bakit po ako? I mean, it hurts pero hindi naman po ako totoong babae, Lo. Wala pang alam sa mundo ang isang batang hindi pa naisilang. Kaya ang palatandaan lang niya, may mahabang buhok ang kanyang gagawing nanay. Pero bakit naman po niya pinunit yung pantalon ko? Para gawin kang nanay. Papasok siya sa... Alam mo na, para manatili sa sinapupunan. Hindi ko nga lang alam kung anong gagawin niya kapag nakita niyang iba ang nasa loob ng damit mo. Pasensya na, Jenny, my loves. Pasensya na. Shoot Mawawasak ba ako bago ako mamatay? Nakakaloka? Iyon pala yun. Iyon pala yung kurot na naramdaman ko nang magkaharap kami ng tiyanak. Naawa ako kasi hindi naman talaga siya purong masama. Isa lang siyang sanggol na hindi nabigyan ng pagkakataong maranasan ang pagmamahal ng isang nanay. Nag-usap pa kami ni Mang Paeng noong gabing iyon. Doon din ay napagpasyahan kong tumulong para mabigyan ng kapayapaan ang nasabing bata. Ayoko na siyang tawaging tiyanak kasi isang inosenteng bata ang nakikita ko sa kanya. Kinabukasan nga ng gabi, bumalik ulit kami ni Barry sa may kakahuyan malapit sa tulay at kinatagpo ang matandang albularyo. Ikaw ulit ang magiging pain. Kasi ikaw lang yung may mahabang buhok sa atin. Hindi po ba delikado, Lolo? Kagabi, niligtas natin si Jenny. Pero paano kung pumalpak na tayo ngayon? Huwag kang mag-alala. Heto at may maliit na bote ako ng holy water rito. Jenny, dalhin mo ito. Wisikan mo ang tiyanak kapag nalagay ka sa alanganin. Sige po, Lo. Basta ang pakay natin ay mahanap ang pinakasentro ng kuta niya at tulungan siyang mapayapa. Ang kutob ko kasi talaga ay naroroon ang bangkay ng iba pang mga babaeng nawawala. Ang kaso, walang naniniwala sa akin. Basta, mag-ingat ka ha, be. Huwag kang mag-alala, be. Kaya ko to. Pero, teka, Lolo. Paano ba siya mapapayapa? Kailangan niyang mabinyagan, mabigyan ng pangalan, tapos ay masindihan ng puting kandila. Bandang 9:00 ng gabi nang magsimula kaming maglakad papunta sa pusod ng gubat. Nauna ako, habang nakasunod naman
sina Barry at Mang Paeng. May ilang metro sa likuran ko. Halos 1 oras pa ng paglalakad nang pumailan lang sa gubat ang malakas na palaw ng bata. Gumana ang plano. Pinisilid ko ang bulsang may lamang bote ng holy water. Ganun ulit, palipat-lipat ng pinagmumulan ng tunog. Pansin kong pasukal na rin ang pasukal ang nilalakaran ko. Ramdam kong ayaw na ng bata na may gumambala ulit sa kanyang gagawin. Kaya niligaw na niya ako ng husto. Ilang minuto pa at sumipa sa ilong ko ang napakasangsang na amoy. Amoy na nabubulok na karne. Kinilabutan ako. Kasi kinutuban agad akong bangkay ng mga babae yun. Nakakatakot. Kasi baka sumunod ako sa kanila. Hanggang sa natumbo ko na nga ang pinagmumula ng iyak at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Naroroon ang bata sa loob ng tiyan ng isang naaagnas na bangkay ng babae. Tiyanak sa stomach. Shoota. Katabi ng bangkay na iyon, ang iilan pang mga kalansay na halatang mga babae rin. Kahit kasi wala silang pang ibaba, halata naman sa mga kamiseta at bulsa nila. Bagamat nakahanda na ako nung sandaling iyon, ikinagulat ko pa rin ang bigla niyang paglundag papunta sa akin. Nakailag ako, kaya hindi niya ako nakagat. Subalit nakalmot niya naman ang braso ko. Nagawa ko namang iwisik agad ang holy water. Kita kong ininda rin niya ito at para bang napapaso. Baby, makinig ka sa akin. Hindi ako ang mama mo, pero tutulungan kita. Basta makinig ka muna sa akin. Sige na, please. Akma na sanang lulundag ulit ang bata papunta sa akin, ngunit bigla na siyang nahampas ni Mang Paeng. Pumasok naman sa eksena si Barry at mabilis na pinaghampas ang batang nakabulagta pa sa lupa. Halata akong nasasaktan na ito, ni hindi na nga makagapang ng maayos. Barry, stop! Teka lang. Anong stop? Kailangan mapatay na tong halimaw na to. Kung hindi baka mas marami pa siyang mapatay. Stop muna sabi eh. Teka lang, makinig ka muna. Lolo, pahingi po muna ng puting kandila. Sigurado ka ba? Sigurado kang ikaw ang gagawa? Yes po, Lo, I'll do it. Hinang-hina na ang bata dahil sa mga hampas ni Barry. Nang tumigil ang jowa ko, lumapit ako sa bata. Galit na galit ito at umaakma pang sasakmalin ako. Pero hindi ko na lang ito pinansin. Bagkus, sinindihan ko na lang ang kandila. Tinirik sa lupa at lakas loob kong kinarga ang sanggol. Angel, simula ngayon, ikaw na si Angel, okay? Sleep ka na ha, baby? Umiyak ulit ang bata. Iyak ng isang sanggol na naghahanap ng yakap ng kanyang mama. Ilang sandali pa, tumahan na rin ito bago tuluyang naglaho.